mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap. Nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan, walang tagumpay na naidulot sa bayan, wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay, mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan, di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag tulungan ang Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong binamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo sa kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zalivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 26 po ng aklat ni Propeta Isaías, mababasa po natin doon ng isang napakaganda paalala sa atin ni Propeta Isaías. Sabi niya sa Panginoon, "Panginoon, ikaw ang nagdudulot sa amin ng kasaganahan. You bring us peace. You bring us peace. Sa'yo nanggagaling ang kasaganahan. At Panginoon, kaya naman pati ang aming kabutihang nagagawa ay galing din sa iyong pagpapala." Pati yung kabutihang ginagawa natin ay galing sa Diyos pa rin. Sa Diyos pa rin nanggaling. Minsan kasi iniisip natin na kaya tayo pinagpapala ni Lord kasi napakabuti natin. Na para bang ang pag-ibig at pagmamahal at kabutihan ng Diyos ay nabibili natin sa mga kabutihang ginagawa natin. Ay hindi po. Hindi po. Kasi pati yung ginagawa nating mabuti, ang Diyos pa rin ang nagdudulot.
good that we do is still God's blessing upon us. Kaya wala tayong may pagyayabang sa Diyos eh. Wala. Wala tayong masasabi sa Kanya na, oh Lord, ginawa ko to. O di sana ibigay mo naman ng ganito. Hindi. Kasi kahit yung mabuting ginawa mo, ang Diyos pa rin ang nagbigay nito. Ang Diyos pa rin ang naghandog nito sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng katuwiran ng isip, kalakasan ng katawan, at kadalisayan ng kalooban upang mailabas mo ang kabutihan. Nakakatuwa yung sinabi ni Propeta Isaías. Sabi niya, kapag ikaw ay mayabang at umakto na ikaw ay akala mo nagdulot ng sarili mong galing. Sabi niya, para kapag kami ay napapalayo sa iyo, Panginoon, sabi niya, katulad namin sa harap mo ang babaeng nanganganak, sumisigaw sa hirap, dumadaan ng matinding hirap, pero walang naisisilang na kabutihan. Mas matindi yung pagkasabi sa original Hebrew. Sabi, kapag kami ay malayo sa iyo, para kaming babaeng nanganganak na nagsisilang ng utot. Nagsisilang ng utot. Oh. Mawalang gana na po sa mga kababaihan. No? Pero ito yung sabi ni Propeta Isaías. No? Ma-imagine nyo ba yun? Hirap na hirap ka na sa labor. Hirap na hirap ka na sa sakit-sakit ng pagsilang. Tapos ang ilalabas mo, hindi bata. Utot. Sabi ni Propeta Isaías, o pues, yan ang napapala ng taong mayabang. Ang dinudulot niya, utot lang. Kahit anong paghihirap niya dyan. Kahit anong pagsisikap niya dyan. Kahit anong pagtsatsaga niya dyan. Kahit anong sakit pa, tiisin niya. Kung wala naman ang Diyos sa piling niya, hindi buhay ang isisilang niya, kundi utot. We give birth to wind. Ay, no. Kaya mga kapatid, suriin niyo po yung mga pagsisikap ninyo. Yan ba ay para sa Diyos? O galing sa Diyos? Kung di yan galing sa Diyos, utot yan. Kung di yan galing sa Diyos, kahit ano pang yabang mo dyan. Oh. Yan, ang ganda-ganda sa Tagalog, di ba? Ano tawag natin sa taong mayabang? Mahangin. Mahangin. Kasi puro utot lang Pautot. Yun. Puro pautot. Ay. Nung minsan, meron akong binasbasang negosyo. Mailang ulit ko na nakwento to sa inyo, pero uulitin ko lang, no? Ilang beses, nagbasbas ako ng isang negosyo. At nung binasbasan ko ang negosyo, habang nag-iikot ako, nagwiwisik, doon sa lugar ng mga plaka ng mga BIR, munisipyo, SEC registration, kung ano-ano pang mga plaka na nakapaskil sa dingding, no? Meron doon isang plaka doon na unique, nakalagay. Proprietor, may-ari ng negosyo, proprietor, Jesus Christ. Grabe. Nahiwagaan ako doon. Kaya nung nagbabasbas ako, sabi ko sa isip ko pagkatapos, gusto ko malaman anong kwento nito. Bakit ang business proprietor na dinedeclare niya sa dingding niya ay si Lord Jesus Christ. Kaya nung merienda na pagkatapos ng dasal, tumapat ako doon sa may-ari ng negosyo at hiningi ko ang kwento. Sabi ko, nakita ko sa dingding mo, business owner ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Anong kwento sa likod nito? At kinuwento niya, Father, ako po ay cancer survivor. Malapit na po sana akong mamatay.
nung malapit na akong mamatay, nasa bingit na ako ng kamatayan, nagkaroon po ako ng realization. Sabi ko, ito lahat ng yaman ko, saan na mapupunta to? Pag-aaway lang ng mga magmamana. Para saan ito lahat ng pagsisikap ko? Mawalang halaga pagkatapos na mamatay ako. Kaya sabi niya, Lord, di ko alam kung mamamatay na ako o bubuhayin mo pa ako. Pero sakaling bubuhayin mo ako, pinapangako ko po, lahat ng pag-aari ko ay sa'yo. All that is mine belongs to you. Kaya sabi niya, so Father, all of this belongs to Jesus. Lahat nito kay Lord ito. All of this belongs to Jesus. My business belongs to Jesus. My money belongs to Jesus. My body belongs to Jesus. My heart belongs to Jesus. My family, my kids, my employees, all of them, all of this, binigay ko, inalay ko, hinandog ko, dinalaga ko lahat kay Lord. All of this belongs to Jesus. Wow. Pagkatapos nagbigay siya ng malaking donasyon sa akin. Nagbigay siya ng malaking donasyon sa akin, no? Na-touch ako. Gano'n siya ka-generous. Pero nung nakita ko magkano yung donasyon niya sa akin, biglang may nag-text sa akin na ibang tao. Sabi sa akin, Father, may extra ka ba dyan? Tinanong ko naman, bakit? Anong kailangan mo? Si nanay po kasi, wala na po kaming pambayad para matuloy niya ang chemotherapy. Pikit mata, binigay ko sa kanya yung donasyon na natanggap ko mula sa bagong blessed na negosyo. At tinext ko yung original na nag-donate. Sabi ko sa kanya, guess what? You just helped another cancer patient. Alam mo, nakatulong ka na naman sa isang may cancer. At ano yung sagot niya sa akin? Alam niyo po, sagot niya sa akin sa text, well, Father, all of this belongs to Jesus. Yes. Kapag ang mga tagumpay natin, kapag ang mga kabutihan na nakukuha, natatamo, na bibigay natin, ay inakala natin galing lang sa atin at para lang sa atin. Lahat yan, utot lang. Utot lang. Magkakaroon lang ng halaga at kahulugan sa Diyos na siyang pinagmumulan at kauuwian ng lahat ng kabutihan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat wala namang kaming maipagyayabang sa iyo. Sa iyo rin naman nagmumula ang lahat. Sa iyo rin uuwi ang lahat.